Talaga namang matatapos na po ang taon mga kababayan, nananatili pa rin pong delusional at nangangarap po ng gising ang mga DDS na ito. Sabi po dito ng isang, I think, syempre hindi naman po real account yan, ano? So anong tawag po natin dyan? Anonymous, troll, or alter account. Pero sabi po dito ng account na yan na nagngangalang Isa Bungera, sabi dito, game over na ang Marcos administration. Ang tanong, papaano? Just wait and see. Just wait and see. Matatapos ng taon talaga naman. Delusional at nangangarap ng gising. Ito pa sabi niya, huwag sanang mag-civil war kung totoo man ang ugong-ugong na may magwi-withdraw ng support to PBBM before end of the year. Before end of the year mga kababayan, ngayon po ay December 30, bukas po ay December 31, o baka naman ipupush pa nila bukas December 31. Ayun mga kababayan, ayan po sila ngayon. Hanggang ngayon, 2 days na lang, 2025 na, 31 na po bukas. Before the end of the year daw po, merong magwi-withdraw ng suporta. Matatapos na ang taon, no? O sige, bigyan natin sila hanggang bukas. Pero wala pong mangyayaring ganyan mga kababayan. Wala pong mangyayaring ganyan. Simulan nila noong January 2024. I think, even before January 2024 Hanggang ngayon, December 2024 na. Isang araw na lang bukas, tapos na po ang taon, pero wala pong nangyayari sa kanilang mga pagrarally-rally, no? Anong sinasabi nito na wag naman sana magka-civil war? Talagang walang mangyayaring civil war. Hindi namin kayo papatulan. Mga DDS, hindi po namin kayo papatulan kasi mga Pilipino rin kayo. No? Hindi kami papatol sa mga ginagawa kung kayo man ay nag-uudyok, nag-i-insinuate, or kung ano mang pati-trigger ng ginagawa ng iba dyan. Hindi po namin papatulan yan dahil alam po namin na kami po ang mas marami. At wala pong mangyayari sa bansa kapag pumatol po kami, no? Mas uunahin pa namin na itaguyod ang bansa. 2025 na, malapit na pong magbagong taon. Sana ang isipin natin ay ang paano tayo makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa natin. Yung sinasabi niya na may magwi-withdraw before the end of the year, again, isang araw na lang. Pero ito, pakinggan niyo po ito. Ito po yata yung nag-withdraw, no? Siya po si Pebbles Talaquera. Kung hindi po ako nagkakamali. Isa po siyang diehard DDS dati. Pakinggan po natin yung sasabihin niya. Mukhang siya po yung nagwi-withdraw. Ito po, pakinggan po natin. Hay nako, hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatunayan kung sino si Mary Grace Piatos. At ang dami na ngayon ha. According to PSA, 47 na yung mga maling pangalan na ibinigay nyo, na isinabit nyo sa COA. Ay day! Tapos mag-aakla sa mga tao para protektahan ka, BP Sara. Bakit ka dapat protektahan? Paki-explain. Ano nang nagawa mo para sa bayan? DepEd nga yung mga bata nga iniwan mo. Tapos dapat kang protektahan. For 2 years na nahimik ka. Ngayon ka lang kumuda. Dinamay mo pa at sinali mo pa sa drama mo yung best actress mong chief of staff na si Zuleika. Nagdrama pa kayo. Emi-eming natulog ka pa sa House of Representatives. Galing. Ang galing ng plano. Ang galing ng mga dramas. Hindi ba umeffect yung Gloria formula? Hindi, no? Tapos sinasabi mo na sa'yo ang presidency nung eleksyon, na ikaw dapat ang presidente. So bakit hindi ikaw ang tumakbo? Total yun din naman ang pangarap mo eh. 'Di ba? Isipin natin, kung sakaling mananalo kayo sa People's Power, anong magiging posisyon mo? Presidente. Alam mo naman pala na ikaw ang dapat na presidente ng eleksyon. Bakit hindi pa presidente yung tinakbuhan mo? Bakit ngayon, naghihirap pa kayong mag-aklas para maging presidente ka? Kasi nga, nabukhayo ang glorious formula. Abangan sa susunod na kabanata ang glorious formula ni BP Sara alias Saint Mary Grace Piatos of SM Hyper Supermarket. Churulut tasak! Manggigigil na naman yung mga... Ayun mga DDS, narinig nyo naman yan po ay dating DDS, diehard po, solid DDS po yan, nakakasama po yan nila PRRD at saka po nila BP Sara. Pero ngayon, siya na ang bumabatikos dun sa
issue ng confidential fund ni VP Sara. Siya na mismo ang bumabatikos at evidently, hindi na po siya DDS, no? At marami na pong ganyan. Bakit ba hindi nyo pa rin matanggap up to now, mga DDS, na number 1, hindi kayo makakakuha ng suporta or kakampi mula sa mga kakamping. Number 2, marami nang tumiwalag sa inyo at umalis sa inyong kubol, nagsialisa na at sumusuporta sa Pilipinas, sa gobyerno at sa Pangulo. Kasi yun ang tamang gawin, ang suportahan ng bansa. Hindi ang ilang politiko lamang. And then, eto pa, ewan ko lang kung legit ito, no? Pero may mga vloggers po na nagdi-discuss ng mga di umano'y pag-aaway-away ng mga DDS vloggers, mga kilalang DDS vloggers, dahil sa di umano'y yung dinonate ng mga OFW para sa kanilang rally. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit nila pinag-aawayan, ano? Dumating na yata sa puntong magdedemandahan sila. Hindi ko nga pinapakalaman yung issue na yun, no? Kasi hindi ko po talaga alam kung ano nangyayari sa kubol nila. Pero may nakikita po akong mga vloggers na nagdi-discuss at pinagtatawanan po yung mga DDS vloggers na nag-aaway-away dahil po sa perang dinonate ng mga OFW. Na di umano'y para doon sa rally nila, no, sa EDSA. Again, hindi ko po sinasabing legit yan, ano, pero I'm sure kayo nakita niyo na yung mga content ng mga ibang vloggers na dinidiscuss yung pag-aaway-away po ng mga DDS vloggers na may kinalaman po di umano sa perang donation ng mga OFW. Kaya nga ito sinasabi ko kung kayo mga OFW, alam ko naman na mahirap po ang kumita ng pera dyan sa ibang bansa, lalo pat malayo kayo sa mga pamilya nyo, lalo na ngayong Pasko at Bagong Taon. So kung ako po sa inyo, yung perang pinaghihirapan nyo ay huwag nyo pong ipagkatiwala sa kahit sino, no? Ibigay nyo na lang po sa pamilya nyo, no? Kung talagang yung mga kapwa nyo, kagrupo dito ay sincere sa kanilang pinaglalaban at gusto nilang mag-rally, hindi nila kakailanganin ng financial support mula sa mga OFW. Sila ang gagawa ng paraan dito, no? Kaso ayan, may mga issue daw, nagtatalo-talo, nag-aaway-away, at di umano'y magdedemandahan, no? So, yun lang, mga kababayan, ano, wala pong magwi-withdraw ng suporta kay PBBM before the end of the year. Tapos na po halos ang taon, isang araw na lang. Wala pong ganun, ano. Sa January, magkakaroon daw po ng rally ang mga DDS, bahala sila. Ilang beses na lang ginagawa yan, hindi na mabilang sa kamay kung ilang beses lang nag-rally, pero may pinatunguhan ba? Wala. Pero meron din po ako nabalitaan na may mga loyalist at mga kakamping na magsasagawa daw po ng pagtitipon-tipon din, ano. Hindi ko alam kung legit yun, pero may nakikita po ako may mga nagdi-discuss din na di umano'y pagsuporta sa mga inihaing impeachment laban po kay VP Sara, no. So kung gusto niyo pong sumuporta, mga kababayan, pwede naman po ninyong gawin yan. Pero wag po natin gayahin yung iba dyan na hinihingan po ng pera ang iba or nang susulisit ng donation, ano, para masuportahan ang kanilang rally. Kung tayo po sincere sa ating panawagan para sa bansa, para sa ikabubuti ng ating bayan, ano, para sa transparency and accountability, wag po tayong magsolicit ng pera mula sa ating mga kababayang OFW dahil pinaghihirapan po nila ang kanilang kinikitang pera, ano. Tayo po ang gumastos na para po sa atin, ano, kung tayo pupunta sa mga rally nga, magdala tayo ng pagkain. Again, i-update nyo po ang sarili nyo. Nabalitaan ko lang din po yung mangyayaring pagtitipon na iyon ng mga kakamping at ng mga loyalists, ano. At mag-ingat po kayo. Paumanhin, hindi po ako makakasama dahil ako po ay PWD, kaya hindi po ako makakasama sa inyong mga rally. Pero nandito po ako, ginagamit ko po ang aking oras at kakayahan, pati ng aking energy para magpakita at magbigay ng suporta sa ating bansa, sa Pangulo, at sa ating mga kapwa Pilipino, no? So, sana po ay mag-ingat po tayo lagi at magbabagong taon na. Sana mas maging maginhawa ang buhay nating mga Pilipino sa 2025 at huwag makikipag-away at sumuporta po tayo sa kababayan natin, sa kapwa natin, sa gobyerno, sa Pangulo, huwag po sa mga pro-China at huwag sa mga politikong may mga pansariling interes na pinoprotektahan at lalo-lalo na sa mga politikong tiwali at nagiging dahilan kung bakit may mga Pilipinong naghihirap. Huwag po natin silang suportahan. Ang suportahan po natin ay ang matitinong Pilipino, matitinong leader ng bansa natin. Lalo-lalo na malapit na ang 2025 election. Maraming pong salamat mga kababayan. Sana po yung makapag-comment kayo at malike nyo ang ating video. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming salamat at Happy New Year po sa inyong lahat.